Hello, Sagittarius. Ito yung September love reading mo. So, alamin natin ano ba tong energies nyo ni person mo ngayong kabuuan ng September. So, ano yung main energy? Thinking, missing you, craving, desiring. Pwedeng laman-laman ng isip mo tong person na to or siya. Laman-laman ka ng isip niya. Namimiss ka, hinahanap ka niya talaga, longing for you. Yan. Iniisip, no? Yan yung main energy ninyong dalawa. Merong elusive. Okay? So, pwedeng nagkaroon kayo ng problema. Kasi pwedeng merong isa sa inyo na naging dishonest. So, pwedeng yun yung pinagmulan ng ninyo, break up ninyo, ng lamat ninyong dalawa, kaya kayo nagkasira. No? Pero maliwanag dito na merong nakakamiss. Whether ikaw man yan na hinahanap-hanap mo pa rin siya hanggang ngayon, iniisip-isip or siya yan. No? Meron din kasing forgiveness and sorry dito eh. Hindi ko alam kung nagkaroon na ba kayong pagkakapatawaran nitong person na to o yun yung kailangan, yung hinihintay nung isa sa inyo. No? Pwedeng ginawa yung apology, pwedeng hinihintay pa rin hanggang ngayon yung apology. No? So, hindi ko alam. Pero parang willing naman mag-forgive yung isa dito sa inyo kasi may open heart, ayan. No? So, if ever man na ikaw yung dapat manghingi ng sorry or siya, no, kasi two-way itong reading na to. Pwedeng energy mo, energy niya. Hindi ko alam. Kasi hindi naman ako psychic, no? So, ayan. Pwedeng kung babalik man ikaw sa kanya or babalik siya sa'yo, pwedeng yung isa sa inyo may willing na magbigay ng second chance o patawarin. Kahit na naging dishonest or nagkaroon ng lokohan dito. No? Meron talaga willing na mag-offer dito ng peace, ng apology. Siya talaga mismo yung lalapit para makipag-ayos with the Knight of Cups. So, pwede may water sign. Water sign yung kadil mo rito. Sagittarius, no? Dami rin kasing naging daming blockages or naging conflict dito sa relationship ninyo. Oh. Pwede nga may nagkaroon ng third party or competition, karibal. Ayan, may 5 of Wands. Oh, possible na yan din yung isa sa reason eh. Pwede kasing hindi naman temporary, ayan. Pwede namang hindi naman temporary hindi naman permanent pala, sorry. Pwedeng hindi naman talaga permanent yung naging hiwalay nyo. Parang nagkaroon lang kayo ng time out to cool off. No? So, siguro, kailangan nyo ng space sa isa't isa, whether ikaw yan, yung nag-demand ng space o siya, yung nakipag-cool off. Parang wala pa kasi itong pwedeng wala pang finality yung hiwalayan ninyo. Hindi pa talaga, kumbaga, selyado o na-close. No? Kaya siguro, itong person na to, pwedeng umaasa pa rin siya na pwedeng magkaayos pa rin kayo. Kasi, ayan, 4 of Swords. Hindi siya yung permanent na separation. Eh. Parang lang, para lang makapagpahinga, saglit, ganun. Time out. No? Pwede kasing yung isa sa inyo, kailangan din makapag-isip o pareho kayo na kailangan nyo tong break na to para makapag-isip-isip kayong dalawa tungkol sa inyo. Ano ba talaga yung gagawin niyo dito sa relationship niyo? So, parang mas better na magkaroon muna kayo ng time out, cool off, no? Habang nagko-contemplate kayo. So, ano ba yung dapat nyong gawin tungkol dito sa relationship niyo? Ace of Swords. So, this is something about solution. Para kasing yun yung naisip mo sigurong solution, no? Mas maganda na mag-time out muna kayo, time apart, cool off, break muna. No, yun eh. Kasi yun yung nakikita mong solution dito sa situation ninyo. Kaya siguro yun na rin yung nangyari.
Kasi siguro baka nahihirapan ka rin na ano, no? Nagkakaroon na rin kasi kayo ng mga problema ng conflict eh. Parang naisip mo lang sigurong solution is to break free or parang time out muna. Sige. Ano muna tayo? Magkaroon muna tayo ng space sa isa't isa habang mayroon yung space na yon, yun yung time din para makapag-isip-isip ka rin at siya rin, no? Ano ba yung next? Ano ba talaga yung dapat gawin? So, yung isa dito, sinasabi niya parang, feeling niya wala namang pake. Ikaw or siya, wala siyang pake sa'yo. No? Unappreciated. Parang yung isa dito, feeling niya hindi siya worth, o hindi siya enough, or hindi nakikita yung value niya. Whether ikaw man, sa'yo man nanggagaling itong words na to o sa kanya. No? Siyempre masakit nga naman yun kung sino man sa inyo yung nakaka-feel na parang hindi ka na-appreciate. Kasi 'di ba, kung mahal mo yung tao that na-appreciate mo, siyempre masakit, no? Kaya pala may ganyan. Tapos hindi pa nag-work yung mga bagay-bagay sa inyo. Ayan, may mga conflict, tapos unexpected outcome, no? So disappointment ito. Kasi unexpected, hindi ito yung ine-expect mo na dapat patutunguhan ng partnership nyo, ng connection ninyo, pero yun nangyari. No? Hindi ko alam kung ikaw lang ba yung disappointed dyan o siya rin. No? Pareho kayo. Pero hindi, parang lumilitaw kasi dito na yung isa hinahanap-hanap pa rin niya yung isa sa inyo. Whether siya yun o ikaw yung nakakaramdam ng longing, missing, craving, and desiring thinking. No? So, ibig sabihin, may gusto ka pa rin niya kung siya yan, yung nag-iisip sa'yo. Siya yung nakakaramdam nito. So, pwedeng ibig sabihin, gusto ka pa rin niya. Nandun pa rin yung attraction. Nandoon pa rin yung feelings. Nagkaroon lang kayo, pwedeng lang to hindi lang talaga naging maganda yung usapan ninyo. Kailangan pa ng part 2, part 3. Wala malabo I wish you understood how I feel. Kasi feeling nung isa dito, bukod sa unappreciated na nga siya, understood pa. So, pwedeng nagkaroon din kayo ng miscommunication or misunderstanding lang, tas nauwi lang sa split up, no? Kailangan talaga i-clarify yan. Or kung sino man yung may willing na gumawa ng apology or tumanggap ng apology. Secrets. I haven't told you everything. So, ayan. Pwede kasing yung isa, kinakagalit nung isa sa inyo is may mga secrets or may mga hindi sinabi. May tinago. O, diba? Bawal yun sa relationship Ano yung reason mo para magkaroon ka ng... Dapat may transparency. O kung talagang honest ka dun sa partner mo, dapat lahat sinasabi. Depende rin kasi may mga couple na ganun. Depende yun sa inyong dalawa. No? Pero kasi pwedeng yan yung nakakasira din kung meron tayong mga tinatago kayo sa isa't isa. Tapos eventually, yung tinatago na yon, whether ikaw yun o siya yung may tinatago, marireveal, matutuklasan, lalong gulo, diba? O bakit di mo sinabi sa akin, ba't ngayon lang, ganito, ganyan. So, yun na. Nasisira kasi pagka na-realize niya na nagtatago ng sikreto or ikaw, magiging wala ng tiwala. Napaka-importante. Number 1 foundation ng relationship is trust, respect, love. Without trust, without respect, walang love, I believe, no? So, yan kumbaga yan yung mga core, yung mga core na components ng relationship. Hindi lang sapat yung attraction, yung passion, dapat number 1 is trust. Respect, trust, no? So, yun. Okay, so ito yung mga energies nyo nakuha ko for the whole month of September dito sa love reading nyo. Ni person mo, Sagittarius. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.